Naka-up na tayo sa Facebook ha. Naka-up na tayo ha. Asa na yung ano? An- anong problema? Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mainit na pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ayan, and of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Gayon na rin po napapakinggan sa pamamagitan ng ating live audio streaming sa ating PBS Radio app. Ayan. And of course, tayo rin po ay pwedeng masubaybayan at mapakinggan, mapanood sa ating YouTube channel. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa ating Master Control sa mga oras na ito, sila Milo Jonella, sila Hero, and of course si Jerome. Okay? Uma-assist naman sa atin pagdating sa ating Facebook broadcast live. Ulitin ko lamang po para po kami inyong mapakinggan at mapanood sa ating Facebook broadcast live sa inyo pong Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service sa inyong Facebook browser. Ayan, at mapapanood nyo na po ang mga live programs ng Radyo Pilipinas World Service. Samantala, para sa ating live audio streaming, sa inyo pong, kung kayo gumagamit ng smartphone, i-type nyo lamang po doon sa Apple, hanapin nyo lang yung app, no? Yung app na, para po yung Google app, para po makapag-browse kayo, hanapin nyo po doon sa Google app yung e-box PBS receiver. Ayan. Tapos pag nakita nyo po yun, pindutin nyo lang yun at i-download at o install nyo yung ating PBS radio app. At pag na-install nyo na po yan, makikita nyo ngayon yung ating mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Nasa icon tile po sila. At pindutin nyo lang, tap nyo lang doon sa Radyo Pilipinas World Service icon at mapapakinggan nyo na po ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. Muli po, inaanyayahan ko po kayo, samahan nyo po kaming muli dito sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright. Isa po sa mga tinututukan natin ngayon, syempre, ito pong laban ng ating kababayang si Alex Ayala. Ayan. Isa talagang naging tennis star itong ating kababayan si Alex Ayala, dahil makakaharap niya ngayon ang number 4 sa Women's Tennis Association o WTA competition na ginagawa po ngayon sa Miami, Florida. Number 4, pero tinalo niya po nung isang araw ang number 2 na nasa ranking ng WTA. Biruin nyo, tinalo niya yung number 2 sa WTA. At ngayon kakaharapin niya yung number 4. Ayan, syempre, tayo ay proud na proud bilang mga Pilipino sa mga accomplishments na natamo, nakamit ni Alex Ayala. Biruin niyo si Alex, ano bang rank niya? 178 yung kanyang position bago siya nagsimulang umangat sa WTA. 170 ba o 140? Okay? Nung nagsimula pong sunod-sunod ng kanyang panalo hanggang sa tinalo niya yung number 2, nasa na siya, 75th place. Pag tinalo niya pa tong number 2, malay natin, baka nasa top 10 na yan, Okay? Pero sabi nga ni Professor Noel Leico na nakapanayam natin, isang economist yan, pero sports-minded si Prof. Noel. Sabi nga niya, manalo si Alex Ayala dito sa laban niya ngayong umaga,
aba, malaking accomplishment na ang kanyang natamo at malaking karangalan na ang naibigay niya sa Pilipinas, matalo man siya dito sa kanyang kalaban sa number 4 seed, ano. Pero sabi nga natin, aba, hindi naman tayo papayag na matatalo siya. Siyempre, we will always root for our own Pilipina. Alright? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ng Presidential Communications Office. Isa po sa mga isa pa sa gumalantang sa atin ngayong araw na ito ng mga balita, lalo na sa ating mga kababayan na naghahanap ng kalingan ng mga ospital. Itong naging announcement ng UPPGH, University of the Philippines, Philippine General Hospital, na pansalamantala muna silang magsususpinde ng kanilang emergency room operation dahil overcapacitated po sila. Ang ibig sabihin, sobra-sobra dami ng tao doon sa kanilang emergency room, more than the capable units or number of patients na pwede nilang i-accommodate. Nung nakapanayam ang UPPGH, ang sabi nila, ang kanilang capacity ay nasa 70 lang. Pero lumalabas ngayon, mukhang nasa close to 300 na yung kanilang 300% ng kasalukuyan nilang inaasikaso. Siguro una muna po ang dahilan kung bakit ayaw man namin gawin ay kailangan mag-anunsyo kami. Dahil po alam niyo naman ng Philippine General Hospital takbuhan po ng lahat at ang aming direktibo walang tatanggihan sa emergency room. Ang aming emergency room po dinisenyo lang pang 70 pasyente. Pero sa pang-araw-araw po halos 200%. Sus Mario Josep. Day. Pero ngayon po 300%. Sus Ginoo. Pero at 247 patients. So, ang mahirap po sa sitwasyon din na ating napunta at siguro dala na rin ng epekto ng COVID at nadala na hanggang ngayon. Mas grabe po ang mga pasyenteng umaabot sa amin. Ibig sabihin po, pagdating nila kailangan ilagay sila sa ventilator at mangangailangan ng oxygen na high flow, no? So ang kakayahan po ng aming emergency room na maikabit sila sa very efficient ventilatory support naabot na po, no? Kahit kami may mga oxygen tank, hindi pwedeng gamitin yung oxygen tank para patakbuhin ng ventilator at saka yung flow cannula. Yan po ang naging pahayag ni UP, University of the Philippines, University of the Philippines PGH Director Dr. Gerardo Gap Legaspi. Samantala, nasa linya naman po natin ngayon ang ating komunikasyon, ang ating butihing kalihim ng Department of Health, dahil alamin naman natin mula kay Secretary Ted Herbosa kung ano naman ang maaring maibigay na assistance ng DOH dito ngayon sa kasalukuyang sitwasyon ng emergency room ng UPPGH. Magandang araw po, Secretary Ted Herbosa. Magandang araw sa iyo rin, sa lahat ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas. Alright, thank you very much po, Secretary Ted, sa pagpapaunlak ninyo. Sec Ted, temporary suspended ang emergency room operation ng UPPGH dahil ayon po kay Doc Gab, yung director natin sa UPPGH, overcapacitated po sila. Ano po ngayon ang assistance sa pwedeng ibigay ng Department of Health para naman po matulungan itong UPPGH at itong mga kababayan nating umaasa sa medical services ng emergency room ng UPPGH? So para sa ating mga kababayan na matatanggihan or
bypass ng PGH dahil nga sa anunsyo ng kanilang direktor, bukas po ang lahat ng emergency department ng 17 DOH hospitals dito sa Metro Manila. 17 po ang ospital natin sa iba't ibang lungsod at syudad ng Metro Manila. Medyo capacity namin puno din, pareho ng PGH, pero tutulong kami para matanggap yung mga hindi na matanggap dyan sa Philippine General Hospital. So nandiyan dyan ang mga Jose Reyes, Pabella, East Avenue, Las Piñas General Hospital and Trauma Center, at iba pa. Noong, kung hindi nyo natatanong, bago ako naging Secretary of Health, ako po ang pinuno ng Emergency Department ng Philippine General Hospital. At nakikita ko malaking dami ng mga pasyenteng galing sa Laguna at Cavite. Siguro parang 800 a day galing Cavite, 1,000 a day galing Cavite, at 800 a day galing Laguna. At pagdating ng mga taga Metro Manila, natatanggihan na namin sila at pinalipat namin sa ibang ospital. So ngayon, nadinig din yung anunsyo ni Director Gap ang tawag namin sa kanya. Yes, Doc. Ay, sabi niya nga, nasa 300 plus yung tinatawag naming ED borders. Ang nangyayari kasi, tatanggap ka lang ng tanggap, no? Tinatanggap natin pasyente. Yung bakanting kama naman sa loob ng ospital, may nakahiga pa. Yun na nga. Hindi pa na-discharge. So nagkakaroon ng imbudo dyan sa tinatawag na malaking emergency department. Ang ganda yan, modern yan, ha? Pinabago ni Director Gap yung emergency department. At yung sinasabi niyang problema sa ventilator, yun yung mga nasa pader na kung saan mo kakabit yung mga ventilator. Pag naubos na yon, wala ka nang makabitan ng ventilator. Kaya may konting problema sa additional patients na we will need the ventilator. So talagang hindi nagmamatch. So diyan susuporta ang health system natin ng Department of Health. Kasi yung mga pumupunta naman sa PGH, mga wala ring kakayanan, kaya open din naman ang ating ibang DOH hospital para sumalo sa mga excess patients ng PGH. So ang Department of Health po sa pangunguna po ninyo ay ready to assist at i-redisperse yung iba pang mga kababayan natin na kinakailangang ilabas na muna sa emergency room kung papayag sila na mailagay sa ibang government hospitals. Pati yung mga darating pa, dapat masabihan na, teka muna, puno na kami. Pero ganun. Kaya nga sila nag-anunsyo. Actually, kung ikaw naman ay pumunta sa PGH, dati rin kasi ginagawa namin yan, pero hindi kami umabot ng 300, mga 200 lang. Kaya namamanage pa namin yung 70 beds, mga 200, na gagawan pa ng paraan. Kaya ngayon, naintindihan ko naman ng PGH, 300 more than triple the capacity. So kulang ka na rin ng doktor at nurse. Baka abutan ka na ng katapusan mo dyan. So it's better talaga i-bypass nila. Ang term namin dyan, i-bypass mo yung emergency department na puno at dumiretso ka sa emergency department na kaya kang tanggapin. Yun, okay. Well, at least nakatutok pa rin po ang Department of Health dyan sa sitwasyon na yan sa UP PGH. Yes. Oo, nakatutok tayo dyan. Alright. At tutulong tayo dyan dahil mas marami tayong ospital dito sa... At meron pa rin tayong mga ospital na pinatatakbo ng local government. Kagaya dyan sa Maynila, may 6 na city government-run hospital dyan. Hospital ng Maynila yung pinakamalaki. Malapit lang sa PGH yun. Tapos may hospital sa Tondo din yan. Yung Andres Bonifacio. Tapos meron sa Sampaloc at meron din doon sa Santa Ana. Yan yung mga, bawat distrito may hospital. Quezon City, meron ding QCGH. Pasig, may Pasig City General. Karamihan ng ating mga cities of Metro Manila, meron din silang mga well-run na city government-run hospitals. Alright. With that, Secretary, very assuring para masiguro yung ating mga kababayan na hindi pinapabayaan ng Department of Health itong sitwasyon dyan sa UPPG. Handa pa rin magbigay ng medical na tulong para sa ating mga kababayan dyan. Maraming salamat po, Secretary Ted. Maraming salamat, Ted. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Health Secretary Ted Herbosa. Maraming salamat po, Sec Ted. Naku, talaga naman po. So, yung ating mga kababayan
na nangangamba ngayon pa lang sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, kung may pupuntahan pa ho kayong ibang ospital, kasi kung ang diretsyo nyo ay sa Philippine General Hospital, ang nasa isip nyo yung Philippine General Hospital, puno na po doon. Baka hindi po kayo maasikaso o matanggap. Although, ulitin ko po, ayon po sa UPPGH, ayon sa kanilang director na si Doc Gap, no? Hindi sila tumatanggi sa mga pasyente. Kasi mandato po nila yan. Hindi sila tumatanggi sa mga pasyente. Kaya lang, ang problema po, talagang masyado ng puno, overcapacitated yung ating emergency room sa ating ospital. Ayan. Kaya kung nakikinig, alam kong tayo ay napapakinggan din ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa loob ng bansa, maging sa ibayong dagat, abroad. Ayan, yun po yung sitwasyon ngayon doon, sa UPPGH. Kaya yung ating mga kababayan na balak magtungo sa UPPGH, sa emergency room, baka po kayo ay ma-redirect lang. So, sa mga oras nito, buti maaga pa siguro, mag-isip muna tayo ng iba pang government hospital o ibang hospital na pwede pong mag-asikaso sa atin o magbigay sa atin ng karampatang lunas sa ating mga emergency room. Pero nakatutok po doon ang Department of Health, si Secretary Ted Bosa. Gayon din ang UPPGH, ginagawan po nila ng paraan at talagang yung kanila kasi is preventive yung ginagawa ng UPPGH ngayon. Kaya sila naglabas ng announcement na hindi muna sila tatanggap ng mga bagong emergency cases sa kanilang emergency room dahil punong-puno na po sila. At dyan po nagtatapos ang ating isa pang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko po ang aking paanyaya, sumubaybay po kayo sapagkat ang ating Radyo Pilipinas World Service ay ang online digital portal ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo napapakinggan sa ating live audio streaming. Paano nyo ma-access yung ating i-download po ninyo yung ating PBS radio app sa inyo pong, kung kayo gumagamit ng smartphone, sa Google Play. Kung kayo gumagamit ng iPhone, sa anong tawag dito, sa App Store. Yeah. Ngayon sa Google Play, i-type nyo, i-search nyo doon yung e-box, V as in Victory, Echo, Victory, October, tapos Sinon, e-box, PBS receiver. Ayan. Pag lumabas po yon, ipindutin nyo lang yon, yung e-box PBS receiver, at makikita nyo na ngayon yung icon ng PBS radio app. I-tap nyo lang po doon, i-download nyo yon. Okay? At pagkatapos ma-download, i-open niyo, makikita nyo ngayon sa inyong cellphone yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Naka-icon tile bar po sila. Andun yung RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon sa Radyo Pilipinas World Service para masubaybayan po ninyo ang mga programa sa ating Radyo Pilipinas World Service na nakatuon po hindi lamang dito sa loob ng bansa, kundi sa labas ng bansa para po sa ating mga overseas Filipino workers, land-based man yan o sea-based. Sa Facebook page, madaling meron po kaming Facebook broadcast page. Sa inyong Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, meron din po. Sa YouTube browser, type nyo Radyo Pilipinas World Service. Yan, okay? At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung nagpapasalamat sa ating mga nakaakibat, sa Master Control, sa Lamilo Jonela, and of course si Hero. Si Step malungkot kasi wala na si Henry. Ibig sabihin natapos na si Henry. Malungkot si Step. Kung nakikinig ka man, Step, huwag kang mag-alala. Nandiyan pa naman si Jerome. And of course, si Jerome po kasama natin. And syempre, nag-a-assist din sa atin si Mr. Leo Magpayo at si Ginoong J. Arevalo na malapit na rin po magkaroon ng programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. Ano pat bakit natin sasayangin ang napakagandang boses ni J. Arevalo? Di ba? Di ba? Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Radyo Pilipinas World Service. Patuloy lamang po kayong umantabay sa ating live audio streaming sa Radyo Pilipinas World Service at sa ating Facebook Broadcast Live. Ito pong muli ang inyong lingkod, Ray Sampang, para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.